Pero syempre bago po tayo dumako sa mga issue at mga maiinit na balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang umaga, pumasok sa silid-aralan ang guro na may dalang 2 baso. Ang una ay puno ng malinaw na tubig. Ang isa naman ay may kaunting tubig ngunit puno ng dumi. Tahimik siyang lumapit sa mesa at marahang nilapag ang 2 baso sa harap ng klase. Nagtaka ang mga estudyante. Ano kaya ang gagawin ng kanilang guro? Hanggang sa maya-maya pa ay nagsalita na ang kanilang guro. Mga bata, kung pipili kayo, alin sa 2 basong ito ang iinumin nyo? Sabay-sabay na sumagot ang mga bata. Yung malinaw na tubig po. May ilang pang natawa dahil sa tingin nila napakadali lang naman ng tanong. Ngumiti ang guro at nagsalita. Tama. Pinili ninyo ang malinaw na tubig dahil ito ay malinis at ligtas inumin. Pero hindi lang basta tungkol sa pagpili ng inumin ang nais kong iparating sa inyo. Ang ginawa ninyong pagpili ng inumin ay maihahambing din natin sa pagpili ng mga salitang lalabas sa ating bibig. Nagpatuloy pa ang guro. Kapag puro galit, paninira at kasinungalingan ang lumalabas sa atin, para tayong maruming tubig. Walang gustong tumanggap at nakakasakit pa sa iba. Pero kung mabubuting salita ang ating sinasabi, mga salitang puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad, para tayong malinaw na tubig na nagbibigay buhay at nagpapasaya sa iba. Tumahimik ang buong klase. Sa simpleng paghahambing, natutunan po nila na hindi lang sa iniinom dapat tayo maging mapili, kundi pati sa mga salitang ating sinasabi at kilos na ating ginagawa. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga na ito? Huwag po tayong maging maruming tubig, mga kanyusik na ayaw inumin ng mga tao. Kung marumi at puno ng galit, paninira, kasinungalingan, sino ba naman ang gustong lapitan tayo, no? Natural lang na iiwas ang mga tao. Pero kapag malinis ang ating puso, kapag mabubuting salita at kilos ang lumalabas, yung nagbibigay ng pag-asa, pagmamahal, at syempre yung pagpapatawad, para po tayong malinaw na tubig na nakakagaan ng pakiramdam. Kaya bago tayo magsalita, mga kanyusik, o gumawa, magbigay ng aksyon, tanungin po muna natin ang ating sarili. Kung ito bang sasabihin ko o gagawin ko, ay magdudulot ba ito ng ginhawa o sakit sa ibang tao? Lagi natin nababanggit dito, mga kanyusik, yung dila, wala po yung buto. No, pero kayang-kaya po niyang makasakit or makapagbigkas ng mga salitang nakakadurog ng puso. Kaya maging maingat po tayo sa ating bawat binibitawang salita. Minsan, ng simpleng mabuting salita o gawa, yun na ang kailangan ng isang tao para sumigla o gumaan ang kanyang pakiramdam. Sabi nga, mga kanyusik, sa Ephesians chapter 4 verse 29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Ulitin ko po, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.